si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa isang pagsabog, bistado ang operasyon ng isang umano'y paggawaan ng shabu sa isang paupahang bahay sa Tanza sa Cavite. 6 ang iniimbestigahan, kabilang ang ilang dayuhan. Hanggang 20 kilo ng iligal na droga ang kaya umunong gawin doon base sa mga na-recover na ebidensya. At mula sa Tanza, Cavite, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Vicky Mel, kung hindi nga dahil sa malakas na pagsabog ay hindi madidiskubre ng mga otoridad ang hinihinalang Shabu Laboratory na nag-ooperate ng palihim dito sa Tanza, Cavite. Alas 5 ng madaling araw nang mabulabog ng pagsabog ang mga tagbarangay Sahod Ulan sa Tanza, Cavite. Galing pala ito sa isang hinihinalang Shabu Laboratory. Malakas na pagsabog ho. Parang ano po? Parang bomba. Tapos? Paglabas ho dito, nakita lang namin maraming usok. Kasunod ay nakita nilang nagpulasan ang mga umuupa sa bahay na pinagmula ng pagsabog. Nakuhanan pa ng CCTV ng barangay ang paglalakad ng mga umuupa. 2 lalaki ang unang lumabas sa Antero Soriano Highway. Sunod ang 2 babae at 2 pang lalaki. Ayon sa kapitan ng barangay, Nobyembre nakipagtransaksyon sa social media ang umupa sa kaanak ng may-ari ng bahay. Sa Facebook na meron silang forward na ganito nga. Yun ang kwento nila. Wala rin umanong napansing kahina-hinala ang mga residente sa bahay, liban sa ilang nag-deliver doon. Minsan may dumadating daw ng mga deliveries dito, yung mga rider. Parang ganun lang. Madalas po ba? Hindi naman siguro kadalasan. Ano daw po yung mga dinideliver dyan? Siyempre, hindi rin natin alam yon. Sa pagresponde ng mga bumbero, nadiskubre sa gilid ng bahay ang isang kwarto na pinaghihinalaang pinaglulutuan ng droga. Ang sumabog, isang timba kung saan umano kinikrystallize ang kemikal para maging ganap na droga. Kaya naman bukod sa PNP SOCO, pumasok na rin ang PIDEA sa investigasyon. Isang nagsisimulang kitchen type na Shabu Lab ang tumambad sa kanila. Based doon sa mga chemical na nakita at saka mga gamit na nakita, nasa 10 to 20 per production ang capacity, kilo per production. Pero may nakita pa silang mga nakabox na equipment and paraphernalia. So they're maybe planning on expanding kapag naging successful yung mga gagawin nilang batch. Kasi sa assessment namin wala pang nailalabas eh. Na-recover sa lugar ang kemikal sa paggawa ng droga, drug paraphernalia, sachet ng hinihinalang finished product ng shabu at gas mask. Patuloy ding iniimbestigahan kung sino mga banyaga at Pilipinong umupa sa bahay. Ang initial profile na binigay sa atin, isang Chinese looking, dati nang nahuli for 9165. So mas madaling hanapin. May 2 Indonesian, may 1 Pinay. So tinitingnan natin kung ano yung roles nila. Sa ngayon po ay nagsasagawa po ang ating mga kapulisan, kasama po ang crime laboratory at ang PIDEA po ng inventory po ng mga ebidensya po na seize po sa lugar na ito. Vicky, ayon sa PIDEA, puspusan yung magiging coordination nila sa PNP, sa Bureau of Immigration at sa iba pang ahensya ng gobyerno para nga sa pagtugis doon sa mga nakatakas na suspect. Yan muna ang latest mula rito sa Tanza, Cavite. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sa gitna ng masayang selebrasyon ng Chinese New Year, isang kondominium ang nasunog sa Binondo sa Maynila. Sa kasamaang palad, 2 kasambahay na mahimbing na natutulog noon ang hindi na nakalabas ng buhay. Nakatutok si Jomer Apresto. Ilang oras matapos ang salubong sa Chinese New Year, nasunog ang bahagi ng isang condominium sa Binondo, Maynila pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Namatay ang 2 kasambahay sa isang kwarto na nasa ika-35 palapag. Ayon sa may-ari na yung lalaki, nakalabas siya nung magkaroon ng usok ng mga sunog. Siguro nagpanik na
at hindi na niya na yung mga kasamahan niya na gisingin. Agad naman daw siyang humingi ng tulong sa mga bumbero kaya agad na ilabas ang dalawa niyang kamag-anak. Pero sa kasamaang palad, hindi na nasagip pa ang mga biktima na nasa loob ng maid's quarter. Ayon naman sa ilang nakatira sa gusali, kasarapan ng kanilang tulog na maganap ang sunog. Nagising na lang po kami doon sa kalabog po ng pintuan namin. Nung pagbukas namin ng pinto as in yung usok, nandun na talaga sa hallway. Kaya kami na-alarma din kami, tumakbo na rin kami palabas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa unang alarma ang sunog na tumagal na mahigit 1 oras bago naapula mag-aalas 5 ng madaling araw. Maswerte at agad naman daw na-contain ang sunog kaya hindi na ito kumalat pa sa mga katabing unit. Pinabalik din agad sa loob ang mga residente matapos ma-secure ng BFP ang buong building. Base sa investigasyon ng BFP, aabot sa 4 na milyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Patuloy pa ang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Pasintabi po sa mga naghahapunan. Nabulok kaya nangamoy na ang mga karning naiwan sa isang nasunog na cold storage facility sa Quezon City. Umabot pati sa mga kalapit na barangay ang masangsang na amoy. At nakatutok si Maki Pulido. Nangangalit man ang apoy nang masunog ang cold storage facility na ito sa Barangay Del Monte, Quezon City noong January 20. Hindi nasunog ang marami sa mga frozen meat product na nakaimbak sa mga freezer nito. Kaya ang mga yan nabulok at umalingasaw 2 araw mula nang magkasunog. Abot pa sa ibang mga barangay depende sa ihip ng hangin. Kala namin amoy daga. Naghanapan kami ng patay na daga. Si Nineta nga nakatira sa Barangay Paraiso, may 2 kilometro ang layo mula sa nasunog na cold storage facility. Naamoy pa rin kahit may mask. Sa sobrang baho, hindi anya sila makakain ng maayos at hindi makatulog ng mahimbing. Masakit na nga ulo namin, wala kaming tulog ng maayos. Ilang araw na wala kaming tulog na maayos kasi ang baho. 5 sa 10 freezer ang puno pa ng nabubulok na karne. Para mapabilis ang paghakot, tumutulong na ang Quezon City Hall. Binabantayan ng mga tauhan nito ang pagdisinfect at paglinis sa lugar. Inisyuhan din ng City Hall ng Notice of Violation ng pamunuan ng pasilidad na isang pribadong korporasyon. Ang amin pong hope is that within 5 days, completely na po na mawala po yung mga apektadong mga karne. At yung paman po is, ngayon po is naglalagay po sila ng mga apog, mga disinfectants para ma-mitigate po yung amoy. Batay sa air quality testing ng Quezon City LGU, ligtas din daw ang hangin, mabaho nga lang. Wala naman pong mga toxic particles or cause for health concern dun sa air quality po sa area. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang Glacier North Refrigeration Storage pero wala pa silang sagot sa aming mga tawag. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok 24 oras. Sinamantala ng China Coast Guard ang pagresponde ng Philippine Coast Guard sa isang mangingisdang Pilipino na nahirapang huminga sa dagat at nasawi kalaunan. Habang nangyayari yan, lumapit ang isang barko ng China sa baybayin ng Zambales. Pero matagumpay nang naitaboy ng PCG. Kung paano, sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Halos hindi makalapit ang bangkang ito sa barko ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa lakas ng alon sa dagat na sakop ng Zambales nitong Lunes. Nakatanggap pa naman ng distress call ang PCG mula sa isang bangkang pangisda 70 nautical miles mula sa Silangin Island dahil nahihirapan daw huminga ang isa sa mga sakay ng bangka. Nagbangka na rin ang PCG medical team. Pero huli na dahil binawian na ng buhay ang kanilang sasaklolohan. Para maiuwi ang bangkay sa Subic, Zambales, ginamitan ito ng crane at isinakay sa BRP Cabra. Ayon sa PCG, wala namang kinalaman ang China Coast Guard sa pagkasawi ng mangingisda, pero hindi rin umano ito tumulong sa kabila ng paghingi ng saklolo ng mga Pilipino. Ang ginawa pa nga nila, they still shadowed the Filipino fishing boat and Coast Guard vessel, which made it very hard for the Filipino fishing boat to maneuver to get near to our Coast Guard vessel, BRP Cabra. Kahapon ng umaga, naihatid na ng BRP Cabra ang bangkay ng mangingisda sa Subic Port. Ang pagkaabala dyan ng Philippine Coast Guard, tila sinamantala pa ng China.
Ang China Coast Guard Vessel 3304 nakalapit ng 72 nautical miles na lang mula sa baybayin ng Zambales. Ang dahilan lang naman kung bakit siya napalapit ulit ngayon at a distance of 72, 78 nautical miles, it's because the Chinese Coast Guard took the opportunity nung lumapit ang BRP Cabra doon sa fishing vessel na nirescue natin. Dahil nasa Subic ang BRP Cabra, idineploy ng PCG bilang pamalit ang BRP Teresa Magbanwa. Bukod sa CCG Vessel 3304, may 3 pang China Coast Guard vessel na na-detect sa Bajo de Masinloc. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRB 9701. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are a signatory state, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime security operation. This is China Coast Guard vessel 3304. Please do not compromise with my sailing safety. Over. Hindi naman nagpatinag ang PCG. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 82 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Tagumpay naman ang BRP Teresa Magbanwa. Kaninang umaga, nasa 88 nautical miles na ulit mula sa Zambales ang barko ng China. The concrete plan that the Coast Guard has is one, to make sure that our presence will push them back, papalayo mula sa Zambales, and secondly, for us to prevent them from normalizing this illegal behavior. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Halos hindi na lumalabas ng bahay ang ilang Pinoy na iligal ang status sa Amerika dahil sa kaliwat kanang operasyon laban sa mga undocumented immigrant. Ang isang nakausap ng GMA Integrated News may panawagan pa kay US President Donald Trump na sinuportahan umano niya. Nakatutok si JP Soriano. Mahigit 2 dekada nang nasa Amerika. Pero ngayon, ilang araw nang hindi pumapasok sa trabaho si John, hindi niya tunay na pangalan. Isa siya sa libo-libong undocumented immigrant na hinahunting ng immigration authorities ng Amerika kasunod ng paghihigpit ni bagong US President Donald Trump. Kapag-aalala talaga dahil hindi natin alam kung anong talagang patutupad. So sa ngayon, hindi ka nakapagtrabaho dahil nasa bahay ka lang? Ganun na nga. Paano ka sasakay at pupunta ka sa pagtatrabahuhan mo? Kung bigla makakasama mo may yelo? Kung tutuusin, ang orihinal niyang kumpanya sa Amerika ang nagpetisyon sa kanya. Pero nalugi ito nang hindi pa natatapos ang pagproseso sa mga papeles para legal na manatili si John sa Amerika. Sana mapakinggan ng ama ng bansa na ito, kami na ako'y sumuporta sa kanya. Maunawaan niya na aming sitwasyon dito. Hindi naman kami mga pusakal. Hindi naman kami magnanakaw. Ang pagtulong at pagpapaalam sa karapatan ng mga tulad ni John ang pinagkakaabalahan ngayon ng Filipino-American Legal Defense and Education Fund. Ayon kay FALDEF Executive Director at Immigration Lawyer Lisel Cobrador, mahalaga na maintindihan ng mga apektado ng crackdown ang kanilang karapatan. Kapag may kumatok at sinabi nilang ICE agent sila, kailangan may makita silang dokumento, kasalutan kung bakit kailangan ba talagang papasukin yon, meron ba talagang warrant, meron ba talagang notice to appear. Kasi kung wala at binuksan nila, problema yon kasi binuksan na nila, pinapasok nila. Ilang araw bago maupo si Trump, 24 na Pilipino ang pinadeport ng Amerika at 16 pang Pilipino ang nakatakdang i-deport pabalik ng Pilipinas. Patuloy naman ang monitoring at pagpapayo ng Embahada ng Pilipinas sa Amerika sa mga apektadong Pilipino kapag sumangguni sila sa mga konsulado ng Pilipinas. Ipinaalam lang aniya ang mga karapatan ng mga Pilipino at pinapayuhan silang wag nang paabutin sa puntong wala ng legal na paraan para kusa silang umalis at ikukulong na. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Pinabibilis na umano ng Kamara ang mga pagdinig tungkol sa panukalang umento sa sahod. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, tinitignan sa Kamara ang hanggang 200 pisong dagdag sa minimum wage. Kasunod yan ang pulong nila sa ilang leader at kinatawan ng mga labor group. Pinag-aaralan ding bigyan sa parehong panukala ng subsidiya at exemption ang mga maliliit na negosyo o yung tinatawag na micro, small at medium enterprises o MSME. Hindi lang collab ng Sparkle at Star Magic Artist ang abangan sa bahay ni Kuya. Dahil hanggang sa pag-host ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition, meron ding Kapuso Star na makikisaya. Panoorin ang part 2 ng aming chikahan ni Kuya. Sir Kuya, kung ang mga housemates mo may kapamilya at syempre may kapuso, hindi naman sa nagpaparinig ako, Kuya, pero magkakaroon ba ng kapuso host? Mag-a-apply ka ba? Pwede bang iiri ko muna to? Maahantay ba? Hindi, pero totoo, Kuya. Meron ba? Maliban sa pagsasama ng mga kapamilya at kapuso celebrities bilang housemates, magsasanib puwersa din sila bilang hosts ng programa dahil magkakaroon ng kapuso host. Pero kung sino siya, malalaman ninyo sa takdang panahon. Okay. Very you, Kuya. Very you. Ano pa? Meron ka pa bang good news pa na maibibigay sa atin? Makikilala ka na ba namin? Gusto mo ba? Sige, Kuya. Dahil nga forever magiging mystery ang kung sino ka, meron ka bang pwedeng i-share sa amin tungkol sa'yo na hindi pa namin alam? Para sa'yo, Iya, ay magbabahagi ako ng isang bagay mula sa akin na ngayon ko lang sasabihin. Mahilig ako sa musika. Kumakanta ka ba, Kuya? Kakantahan mo ba ako? Isang linya lang? Magiging housemate ka ba? Iiri ko muna to, pwede. Ayoko naman dito, mga anak, ha? Kung ganon, ang sagot sa katanungan mo, marahil sa takdang panahon. Okay, fine. Yan talaga si Kuya. Pa-mysterious forever. Kuya, thank you so much. Again, it has been an honor speaking with you and experiencing this whole confession room. Thank you, Kuya. We're so excited. At ako rin. Maraming salamat, Iya. Love you, Kuya. Thank you. Mga kapuso, bukod sa lamig ng panahon, may ilang lugar ding nakakaranas ng pag-ulan at pagbaha. Binutas na ang pader na yan sa Bonggao sa Tawi-Tawi para makalabas ang tubig at maibsan ang baha na naipon sa loob ng isang compound. Ni-rescue rin ang ilang stranded na residente. Ang ilang sasakyan naman, halos tangayin na. Ayon sa kanilang MDRRMO, nasa 8 barangay ang apektado kasunod ng malakas na pag-ulan. Ang mga pag-ulang nagpabaha sa ilang bahagi ng Mindanao ay dulot ng thunderstorms na isa sa mga epekto ng easterlies. Patuloy ring iiral ang hanging amihan, kaya tuloy-tuloy rin ang epekto ng shear line. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Cagayan Valley, sa Cordillera, Southern Luzon, kasama ang Bicol Region, pati sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide dahil may heavy to intense rains pa rin sa ilang probinsya. Naglabas din ng babala ang Pag-asa kung saan matitinding ulan ang dapat paghandaan lalo ng mga taga-Eastern Visayas at Bicol Region. Sa Metro Manila naman, magiging maulap bukas kaya may tsansang umulan bandang hapon o gabi. Humingi ng paumanhin si Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo kasunod ng paghuli sa kanyang sasakyan na dumaan sa EDSA busway. Anya, walang nangyaring pagbanggit o paggamit ng pangalan ng sino mang nasa posisyon tungkol sa insidente.
Wala rin daw nangyaring pang-aabuso sa mga nanita para makalusot nang parahin sila ng Special Action Intelligence Committee for Transportation o SAIC nitong Huwebes. Ayon pa kay Tulfo, nabayaran na nila ang multang ipinataw ng LTO sabay sa pagsailalim sa seminar ng kanyang driver na siyang nagmamaneho noon. Sinertipikahan bilang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang ipagpaliban muna ang BARM elections na dapat sana ay kasabay ng midterm elections sa Mayo. Kung isa sa batas, ang Pangulo ang magtatalaga ng mga uupo sa kasalukuyang caretaker government ng rehiyon habang wala itong parliament. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi muna sinimula ng Commission on Elections sa pag-iimprenta ng mga balota para sa una sanang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Dapat kasabayan ng midterm election sa May 12. Pero sinertipikang urgent ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang ipagpaliban ang BARM elections. Sabi ng palasyo, naniniwala ang Pangulo na sa pagpapaliban ng BARM elections ay mas matututukan ng Bangsamoro Transitional Government ang pagsasaayos ng governance structure nito. Kung sakali mapopospone ng Bangsamoro and parliamentary election, mag-o-open ba muli tayo ng filing ng certificates of candidacy? Kasi kung hindi, okay na yung listahan na meron tayo. Pasado na sa second reading sa Senado ang panukala nitong iurong ang BARM election sa Oktubre. Ang mga kasunod naman ayon sa bill, isasabay sa mga susunod na national and local elections. Bukod sa dagdag seguridad, kundi kasabay sa eleksyon, nabanggit ang pagkalas ng sulu sa BARM. Kailangan nila para mag-refocus ng security forces doon sa BARM area. Pangalawa, para mabigyan din ng sapat na panahon ng BTA kung sakasakali, kung pagpapasyahan nila, na i-reallocate yung 7 seats na dapat nasa Sulu na nawala bungsod ng Supreme Court decision. Sa panukala namang ipinasa ng Kamara, iuurong ang BARM elections sa susunod na taon at kada 3 taon naman ang susunod na BARM elections. Si Pangulong Bongbong Marcos muna mag-a-appoint sa Bangsamoro Transition Authority o BTA na hanggang June 30 lang sana ang termino at papalitan sana ng ihahalal na BARM Parliament. Bago nito'y napospone na ang dapat sana'y BARM elections noong 2022 dahil sa COVID pandemic. Kaya in-extend lang ang termino ng kasalukuyang BTA na appointed ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa COMELEC, maraming kailangang ayusin sa mga posisyon sa parliamentary matapos matanggal ang sulu sa BARM. Isa kasi sa kinukonsider na bigyan ng parliamentary district doon sa 7 na kukuhanan sa original na district na nakalagay dapat sa Sulu ay ang SGA. So meron silang probinsya o wala, in the meantime, bibigyan na kagad sila ng parliamentary district nila na isa. So kung magkakaganon, ay kinakailangan baguhin namin yung mismong BARM ballot sa parliament patungkol sa SGA. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kinilala sa prestigyosong Anvil Awards ang Panata kontra Fake News campaign ng GMA Integrated News dahil yan sa mabisang paggamit ng partnership sa mga pinagkakatiwalaang media organizations sa bansa. At nakatutok si Nico Wahe. Panatang matulungan ng bayan sa pamamagitan ng paglaban sa mga pekeng balita at panatang makapaghatid ng balitang makatutulong sa pagpili ng ating mga kababayan ng mga tamang mamumuno sa bansa. Yan ang Panata kontra Fake News campaign ng GMA Integrated News. GMA Integrated News. Kinilala ito ng prestigyosong 60th Anvil Awards kagabi. Gold Award ang iginawad para sa Public Relations Programs Best Use of Partnerships category. Pagkilala sa pangunguna ng News Department ng GMA Network kasama ang 60 pang media organizations, universities at Commission on Elections sa paglaban sa fake news at disinformation. We would like to thank the 60th Anvil Awards for giving us this recognition. Especially this is a massive undertaking which GMA led, almost 60 partners. So nagpapasalamat tayo sa mga nagtiwala. Isang panata kontra fake news ng GMA sa 122 na nanalo sa mahigit 750 public relations campaign entries. GMA was part of the top 3. Si GMA, maganda yung program niya. The output was good. Yung PR program na yon, of course, kung ano yung impact niya sa society, kung paano siya makakatulong sa Filipino people or in other countries. At dahil nasa top 3,
Nominado rin ang campaign sa Grand Anvil Award na pinakamataas na parangal na ginagawad ng Anvil. Hindi dito natatapos sa award. Isa lamang itong pagbibigay halaga dun sa ginagawa natin. Mas lalawakan pa natin yung ating misyon sa ating panata kontra fake news. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Dinipensahan ng ilang senador ang pag-aproban nila sa Filipino citizenship ng isang Chinese businessman. Sa gitna yan ng pagtutol ng kapwa nila senador dahil sa umano'y red flags. Kabilang ang koneksyon umano dito sa Pogo. Nakatutok si Mark Salazar. Nitong Lunes, sa botong 19-1 sa plenaryo ng Senado, inaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa ang paghingi ng Filipino citizenship ni Li Duanwang, isang Chinese businessman na mas kilala bilang Mark Ong, na nagninegosyo sa Pilipinas simula 1991. Mabilis lang ang naging pasada sa plenaryo, kasabay ng ibang ipinasang local bills. Pero wait lang, sabi na nag-iisang kumontra sa hiling ni Li Duanwang. I could not in good conscience vote to grant Filipino citizenship to Li Duanwang. At sa aking interpellation sa panukalang ito, nalaman natin na napakarami at naglalakihang red flags ang itinago ni Li Duanwang sa Kongreso. Inisa-isa ni Senador Risa Ontiveros ang umano'y red flags. Si Li Duanwang ay junket operator at kasosyo ni Duan Renwu, ang sinasabing big boss ng na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Ang negosyo niya ay nasa parehong building ng negosyo ni Shi Zhejiang, isang self-confessed Chinese spy. Konektado siya sa Philippine Xinjiang UC Association, na sinasabing parte ng United Front Work ng Communist Party of China. At sa mga opisyal na dokumento sa SEC, nagsinungaling siya at nagpresenta bilang Pilipinong si Mark Koong. Sabi ni Ontiveros, hindi niya hinahatulan si Li Duanwang, pero sa rami raw ng red flags, hindi siya dapat agad-agad gawaran ng Filipino citizenship. Sabi ni Senador Sherwin Gatchalian, nang marinig niya ang mga umano'y red flag, humingi siya ng dagdag na requirement kay Wang bago umuo sa citizenship bill nito. In order naman lahat, lahat ng required documents, sinabit doon. Humingi sila ng requirements from the NICA, from the National Intelligence Coordinating Council. May mga certification naman itong tatlong ehensya na wala silang nakikitang hindi maganda at walang negative reports. Wala umanong konkretong ebidensyang mag-uugnay kay Li Duanwang sa Pogo. Sa normal na proseso, ipinipetisyon sa korte ang naturalization o proseso para maging Filipino citizen ang isang dayuhan. Pero may mga sikat na dayuhan na ring nabigyan ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng batas na ipinasa ng Kamara at Senado, tulad ng ilang basketbolista at isang Canadian vlogger. Sa kanilang citizenship bill, nakasaad ang mahalagang kontribusyon daw sa ating lipunan. Kaya tinanong si Gatchalian kung anong espesyal kay Li Duanwang. Hindi naman yung contribution mo yung talagang earth-shaking contribution. May-ari siya ng school, isang maliit na private school in Cagayan de Oro. At matagal na siya, dito siya pinanganak. Kasi sa atin, kung ang parents mo Chinese, kahit pinanganak ka dito, Chinese ka pa rin. So, dahil sa tagal niya dito, marunong niya siya mag-Bisaya, matagal na siyang nagnenegosyo dito. So, wala naman derogatory reports tungkol sa kanya. Walang issue of moral turpitude. Sa profiling ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, na isa sa mga basihan naman ni Senador JVR Sito, nakasaad aniyang matagal na sa Pilipinas si Wang at dito na nag-aaral ang mga anak. Aktibong miyembro rin aniya ito ng Chinese Chamber of Commerce at Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Li Duanwang tungkol sa isyung ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Buhay na buhay ngayong Chinese New Year. Ang itinuturing na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, ang Binondo. Marami ang dumayo para makisaya sa mga aktibidad at tumikim at mamili ng mga pampaswerte ngayong Year of the Wooden Snake. At nakatutok doon live si Maris Umali. Maris!
Hiwatchay, Vicky. Yan po ang pagbate ng kasaganahan at kaunlaran para sa lahat. Ngayon ipinagdiriwang natin ang Chinese New Year. Sa isang engrandeng fireworks display at drone show, sinalubong ang Chinese New Year sa kahabaan ng Jones Bridge sa Maynila. Ang tulay na ito ang nagsisilbing entryway papunta sa pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, ang Binondo. Buong araw buhay na buhay ang Ongpin Street. Piyesta hindi lang sa paningin, kundi pati sa pandinig ang mayat-mayang mga lion at dragon dance. Mas nakakabuhay pa ng dugo ang mga banda at musiko. At ang pagpapamudmod ng mga ampaw at iba pang regalo ng establishmentong ito na talaga namang pinagkaguluhan ng mga tao. Sari-saring atraksyon din ang bubusog sa paningin. Kaya naman enjoy na enjoy ang mga maagang dumagsa rito. At dahil may selebrasyon, mawawala ba naman ang pagkain? Food crawl ang trip ng marami sa dami ng masasarap at swerteng pagkain daw dito. Gaya ng magkaibigang ito na galing pa raw Mindanao at dumayo talaga rito sa Binondo para makipiesta at makapag-food trip. Unang-una po yung pagkain, pangalawa po yung nagkaganapan po dito. So yung Chinese New Year. Ang sarap po ng pagkain. Ito lang, food trip. Pagkain din ang dinayo ng mga galing Pantarlac at Iloilo. Sa siopaw lang kami, yung fried siopaw. Tapos maglilibot lang kami. May experience namin yung food dito. Marami rin ay di pinalagpas ang mamili ng mga Lucky Charms, bilog na prutas at syempre ng mga tikoy at hopya na naghahatid daw ng swerte. Para naman maka-attract daw ng swerte, may mga lugar para magsunog ng wishing paper. May kukuhanan din ng kristal na may iba't ibang hatid umanong biyaya. At pwede ring magsindi ng insenso. Pasado 2:00 naman ang hapon nang umarangkada ang Grand Thanksgiving Parade na nagmula sa Manila Post Office at nagtapos sa Lucky Chinatown. Sari-saring makukulay na float ng iba't ibang Chinese organization ang lumahok. May namigay din ng mga mini tikoy. Mahigpit na seguridad naman ang ipinatupad ng Manila Police District at may SWAT pa para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng lahat ng nakikipiesta. Nakiayon din ang panahon na di gaano sobrang init kaya perfect sa pamamasyal ng mga turista. Vicky, kahit gabi na, nako, wala pa rin patid ang dating ng mga namamasyal dito sa Binondo. Katunayan, kung makikita mo ang aking paligid, talagang siksikan pa rin ang mga namamasyal dito sa Ongpin Street. Lahat sinasamantala yung selebrasyon para makatanggap ng good energy at positive vibes ngayong pagpasok ng bagong taon. Vicky? Kaya nga ganito ang outfitan natin, Maris. Kung si Fachay at maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Pinabulaanan ng Besling College of the Philippines ang anilay mga di totoong balita sa nangyari sa kanilang off-campus activity sa Hermosa, Bataan noong January 26. Anila gawa-gawa lang at hindi totoong nangyari ang mga naglipa na online na gusto umunong sirain ang imahe ng paaralan. Dagdag nito, bukas sila sa independent fact-finding investigation na maaari nilang gawin ng munisipyo ng Hermosa, Bataan. Nag-viral kamakailan sa social media ang daing ng ilang magulang at estudyante kaugnay sa paglalakad umano ng ilang kilometro ng mga estudyante sa madilim na highway. Kwento naman ng ilang nakausap ng GMA Integrated News, hinahanap ng mga estudyante ang bus na sasakyan nila pabalik sa Quezon City dahil sa ibang barangay pumarada. Dahil sa pagod at uhaw sa halos 4 na oras na paglalakad, may mga estudyante rin umanong hinimatay. Sabi ng paaralan, bagaman may mga di umano inaasahang pangyayari, ginagawa nito ang lahat para matukoy ang pinagmulan ng hindi pagkakaintindihan. Humingi rin sila ng paumanhin sa mga estudyante at kanilang mga magulang, gayon din sa mga taga-Bataan na naapektuhan. Kinwestiyon ngayon ang AI chatbot na DeepSeek na inilunsad ng isang Chinese na kumpanya. Kaugnay yan sa kung patas o tama ba ang mga sagot nito, lalo na sa mga isyong kontrobersyal para sa China tulad ng West Philippine Sea. Nakatutok si Rafi Tima. Nitong mga nakarang araw, usap-usapan ang paglulunsad ng Chinese company na DeepSeek ng kanilang open-source multimodal AI. Dinevelop at gumagana raw ito gamit ang mas konting computer chips sa mas murang halaga
kumpara sa mas kilala at malalaking companies tulad ng OpenAI na gumawa ng app na ChatGPT. Pero kasing bilis at kasing galing din daw ito ng mga naunang AI chatbots na dinevelop at ginastosan ng daan-daang milyong dolyar sa Amerika. Ayon sa isang eksperto, isa itong welcome development. It proves na we can have cheaper technologies. It's also good for the market kasi there's more competition. So hindi lang iilan yung nakakagawa ng ganitong klaseng systems. Pero ngayon, may ilang kumukwestiyon, tama at patas bang sagot ng DeepSeek, lalo na pagdating sa mga isyong kontrobersyal para sa China? Kinumpara namin ang sagot ng DeepSeek sa mas kilalang ChatGPT pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Diretsahan ang sagot ng ChatGPT. Legally, ang West Philippine Sea, pag-aari daw ng Pilipinas. Pero ang DeepSeek sinabing mas malakas ang legal claim ng Pilipinas, pero China pa rin daw ang may de facto control dahil sa assertive tactics nito. Sunod naming tinanong kung tutulig sa inya si Chinese President Xi Jinping. Sagot ng DeepSeek, hindi pa raw niya alam paano sasagutin ang tanong. Mas mainam na raw pag-usapan ng math, coding at logic problems. Pero marami siyang sagot sa kaparehong katanungan para kay US President Donald Trump. Pinuno rin ng ibang eksperto sa ibang bansa ang sagot ng DeepSeek tungkol sa ilang personalidad na kritiko ng China. Sa videong ito, tinanong ang DeepSeek app kung sino si Ai Weiwei. Nung una, nagbigay ito ng mahabang sagot tungkol sa Chinese artist na nakulong dahil sa pagbatiko sa China. Pero makalipas ang ilang saglit, nawala ang sagot at napalitan ng tugon na, "Let's talk about something else." Ganito rin ang nangyari ng tanungin ito tungkol sa kung sino ang Dalai Lama, ang Tibetan religious leader na na-exile dahil sa pagsusulong ng kalayaan ng Tibet mula sa China. Yung quality ng kung ano yung sinasagot niya, depende na sa sa amount of information na pinag-aralan niya, yung training data, and yung sources noon, and kung sino yung gumawa ng mga sources na yun. Batid naman ng mga eksperto, hindi perpekto ang AI. Nagkakamali rin ito at nagkakaroon ito ng tinatawag na hallucination, ang tawag sa mga minsay imbentong sagot ng AI chatbots. Kaya mahalaga raw na malaman, ano ba ang training data na ginamit para matuto ang DeepSeek. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT may agam-agam. Kung ang ginagamit niyang dataset is blatantly biased, for example, tells us that the West Philippine Sea is theirs, regardless of whether that is a claim that is internationally accepted or not. Diba? It's so na-poison yung dataset. Ito yung dangerous use of AI. Kaya mahalaga raw na magkaroon ng standard sa pinagmumula ng mga training set o dataset ng mga AI. Sana lang daw bukas sa mga Chinese company sa usaping ito. Sa huli, nasa tao pa rin daw na gumagamit ng AI na kasalalay para mapakinabangan ang kagandahan ng teknolohiyang ito. AI is just a tool, Rafi, so it can be used for misinformation, it can also be used for good. Diba? Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Kanya-kanyang diskarte ang ilan nating kapuso para ma-enjoy ang lamig ng panahon ngayong peak o kasagsagan ng amihan season. Ang tanong, hanggang kailan naman kaya natin ito mararamdaman? Nakatutok si Bernadette Reyes. Sariwang hangin na may makapigil hiningang tanawin. Yan ang dinarayo sa Tanay Rizal dahil sa pamoso nitong sea of clouds at overlooking. Pero higit pa riyan, perfect din sa mga nakakamping dito ang malamig na klima. Ngayong araw nga, 18.6 degrees Celsius ang naitala ritong temperatura. Pangwalo ito sa top 10 na nakapagtala ng lowest temperature sa bansa ngayong araw. Sobrang lamig, grabe. Ewan ko kung anong meron sa January pero malamig talaga ngayon. Kaya ang sarap pumunta sa Tanay. Medyo mahamog, yes. Pero definitely yung pinupuntahan dito hindi lang yung mga roads, yung mga scenery, but also the weather talaga. Kilalang pasyalan ng mga nagmomotor at mga nagbibisikleta itong Marilake sa Tanay Rizal. Bukod kasi sa magandang tanawin dito, malamig din ang panahon. Tanghaling tapat pero nagkakapupo kayo. Yun nga, malamig kasi ang klima ngayon dito sa Tanay, lalo na yung mga rainforest. Medyo maambon-ambon, kaya masarap magkape. Pero mainitan yung katawan kasi galing ka sa lamig. Bukod sa Tanay, sagad sa buto rin ng lamig sa Baguio na nakapagtala ng 11.8 degrees Celsius kahapon. Pinakamababang temperatura yan sa lungsod ngayong amihan season. Damang-dama ng bad weather sa Metro Manila. Kahapon, pinakamababang temperaturang naitala sa Science Garden sa Quezon City ang 20.4 degrees.
Pero mas mababa ang sa La Trinidad Benguet na 9.6 degrees Celsius. Hindi gaanong nalalayo sa 9.4 degrees Celsius noong linggo. We're expecting na posible pa rin tayong makaranas ng mga paglamig ng panahon by second week hanggang sa third week of February po. Posible pang may magkaroon ng surge doon, so pwedeng mas bumaba pa yung temperatura. Pero hindi lahat nag-e-enjoy sa malamig, kaya para maprotektahan ang sarili, mahalagang magbaon ng mga panangga sa lamig. Ako kasi lamigin ako, so kailangan ko talagang magdala ng maraming pampatong, mga socks, jacket, everything. Kaya yun. Tapos yung mga gagamitin for camping. Meron kaming baon ng mga lutuan, talagang yun yung importante. Yung sa papakulo or what, may dala lang kaming kalan and then mga kitchen equipment. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Taos-puso po ang aking pasasalamat sa 7th Gawad La Sallaneta ng De La Salle Araneta University sa paggawad sa akin bilang Most Outstanding Female News Anchor. Congrats, tita! At salamat din sa pagkilala sa atin bilang Most Outstanding Public Affairs Show host at Most Outstanding Public Affairs Show sa programang Wish Ko Lang. At syempre kung si Fatchay sa inyong lahat. Asa na yung ano mo? Mo. Kalimutan mo sa bahay. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.